po ninyo, pinakinggan ko ngayon yung interview ni Cielo Magno kay Ungab. Yan din yung sinasabi ni Cielo Magno. Huwag po kayong tumingin kasi Duterte to si Ungab. Nagpapaliwanag din siya, sabi niya. Huwag po kayong tumingin sa mensahero. Ang tignan niyo po yung mensahe. Hindi porket Duterte siya, talaga namang pong may blanco. Tsaka si Ungab talaga, expert po yan. No, expert. Ano po yung mga pinatutunayan ni Ungab? Ngayon lang po nangyari. Sa panahon mo lang, Cheese, sa panahon mo lang, Grace po, mga bago yan. Bagong Senate President, bagong Committee on Finance, si Grace po. At sa panahon lang ni Martin at saka ni Saldico, nagaganap tong mga magic sa BICAM. Sabi nga ni Ungab, nung siya yung Committee on Appropriations, hindi po sila nalilito. Hindi po sila mabablangkuhan. Kasi po, ang trabaho po ng BICAM pala talaga, no? Ito po lang talaga yung trabaho ng BICAM. Nung panahon nila, kaya nga maraming question nung panahon na ni Actually, ang una nag-question po niyan, yung ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakatotoo po Kung hindi pa kayo nananiwala kay BP Sara, nung sinabi niya na ang may control lang ng budget ng Pilipinas, si Saldico at saka si Martin Romualdez, eto na po yun, nasasaksihan na po natin. Yang mga, tagapagsalita lang si Chis. O Chis, magtrabaho ka. Utusan lang yan, waiter lang. Narinig nyo bang nagpaliwanag na si Martin tsaka si Tignan nyo si Kimbo. Hinahabol ng mga reporter. Dehin Bokiki. O Kimbo, di ba? Bakit nyo inuusig nga uli si BP Sara? Balikan lang natin kayong mga congressman. Lalo ka na Kimbo. Bakit mo nga inuusig si BP Sara? Kasi ayaw magpaliwanag ng confidential fund. Di ba? Ayaw ipaliwanag ni BP Sara ang confidential fund. Bakit kaya ayaw ipaliwanag ni BP Sara? Kasi confidential fund. Ano kaya mangyari kay BP Sara kung pinaliwanag niya yung laman ng confidential fund? Didemanda ng mga pwede siyang mademanda. Sino magdedemanda? Sila din. Yun ang gusto magpaliwanag. Ganyang kasutil yung mga yan. Nang hingi si BP Sara ng confidential fund, binigay December, kinakailangan mong gastusin yun ng kahit ilang araw dahil babawiin yan ni Recto. Babawiin yan. Nung ginastos niya, sino po nagreklamo? Ginastos? 17 days? Hindi po, 11 days lang. Pakanahan nyo lang yan Gusto nyong ipaliwanag ni BP Sara yun. Di ba? Para pag pinaliwanag niya, kayo din na magre-reklamo. Bakit mo dinidivulge yung confidential fund? Alam ng BP Sara yung gimmick nyo. O ngayon, tanong kita, Kimbo, confidential ba yung ating budget? Confidential fund ba yun? Hindi nyo ba pwedeng ipaliwanag? Bakit tumatakbo ka sa reporter? Ha? Kimbo, bakit ka tumatakbo sa reporter? Tinatanong ka ni sino na yung GMA reporter na badingdong? Joseph. Yun, si Joseph. Bakit ka tumatakbo? Ayaw mong sagutin. Tinatanong ka. Di ba? Pag kayo pwedeng hindi sumagot, pag kayo pwedeng hindi magpaliwanag. Pero kay BP Sara, trillion yan, budget trillion. Huwag mo sabihin ngayon ka pa lang naging appropriation chairman. Ikaw na assistant chairman Grace po, bakit hindi kayo nagpapaliwanag? Dahil ayaw nyo magpaliwanag, kami na magpapaliwanag sa tao. Di ba? Yung vlogger na Joseph Moron. Yan.
si Joseph Moron. Sabi, bakit po kayo tumatakbo? Napanood nyo na ba yun? Yung video na yun? Inahabol siya ng mga reporter, patakbo na. Bakit po kayo tumatakbo? Tinatanong lang namin kayo tungkol sa budget. Guilty ba kayo? Ayaw nyo magpaliwanag? Pahiya sila kay Moron eh. Kay Joseph Moron eh. Huwag nyo pong itanggi na may blanco. Ito po pala yan, no? Kaya hindi kayo makakalusot kay Ungab eh. Hindi po siya nanghingi ng kopya, hindi po siya naghanap. No? Pinadala sa kanila through email. Yari kayo. Paano nyo papabulaanan? Yung kopya na yan, email. Tapos, nung sinasabi ni Cielo Magno, kinumpara niya, may nagbigay din kay Cielo Magno na galing po sa Senado, senador. Pareho po yung hawak ni Cielo Magno na galing sa senador at yung hawak ni Ungab na galing mismo sa secretariat. In-email sa kanila. In-email po. Kaya legal po yun. Kung may pirma na, sagutin natin tong mga vlogger na nauuto. Vlogger ni BBM na nauuto, na draft lang daw yung pinapakita. Pag may pirma na po, hindi po pwedeng draft yun. No? Ngayon, ano po bang mali? Kasi si Chis Escudero sinasabi, wala pa naman. Hindi porkit walang nagreklamo pa, wala nang mali. Kasi ngayon pa lang naganap, Chis. Sa panahon mo pa lang naganap. No? Chis Escudero, sa panahon mo pa lang naganap na may blanco kayong pinirmahan. Kaya wala pa talaga dahil lahat binubusisi yan. Batas yan eh. Bawal kang mag-leave ng blanco sa BICAM report. Ngayon, ayon sa pakikinig natin dito sa dalawang eksperto sa budget, si Ungab na dating appropriation committee chairman at si Cielo Magno na dating USEC ng Department of Finance at UP professor, parehong taga-UP, ano? Habang nakikinig tayo, nauunawaan natin na hindi nyo po pwedeng sabihin na iba yung BICAM report at iba yung GAA. Dahil bawal maglagay, bawal kang, yung GAA hindi po pwedeng pakialaman ng Pangulo ng Pilipinas. Ay yung GAA, yung BICAM report. Yun na po yun. Is either pipirmahan niya, batas na, or may ibibito siya. Yun lang po ang pwedeng gawin ng Pangulo ng Pilipinas. Pwede niyang ibalik sa Kongreso or may ibibito siya. Hindi po siya pwedeng maglagay. Kaya yung sinasabi nyo na may narinig pa ako sa sabi nito ni Quezon na pag may conflict daw sa pagitan ng GAA, ang galing mong magpaikot eh, no? Pag may conflict daw sa pagitan ng GAA at BICAM, ang masusunod daw yung GAA. Kala ko ba wala pang ganun? Chis Escudero, akala ko ba wala pang nagre-reklamong ganun? Bakit sinasabi mong pag may conflict? Pauso mo lang yan kasi hindi pwedeng magkaroon ng conflict. Dahil hindi po pwedeng magkaroon ng sariling batas ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po siya pwedeng gumawa ng batas. I-approve niya lang, siya lang po yung magpipinal. Pirma lang po siya. Labas po sa kapangyarihan ng Pangulo yung gumawa ng batas. Yung sinasabi mo magkakaroon ng conflict, yung GAA at BICAM, Quezon Escudero waiter, mga waiter lang makakaisip niyan. Ang lakas mong ngayon. Yung yabang mo na pumunta kayo sa Supreme Court o sa ayan na. Si Ungab naghahanda na ng pagpunta. Etong grupo nila Cielo Magno, meron na rin, pupunta rin sila.
inihahanda lang nila yung pagpunta nila. Hindi na raw po pwede kasi tinanong ni Shelo Magno si Ungab, pwede nyo po ba itong erase sa House of Representatives? O eto ang sagot sa mga ugok na nagpipimulit na bakit walang nagsasampa na impeachment kay Marcos dahil kahit na ano sabi ni Ungab, wala kaming numero. Hindi yan papasa pag dyan, hindi mapag-uusapan yan. Ikalawang sabi niya, wala na ring oras. Ilang araw na lang yung session. Kaya ang best recourse nila ay Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, hindi po yan nakasunod sa mga recess ng Pag nagsampa ka ng kaso sa Supreme Court, kinwestiyon mo sa Supreme Court, aaksyonan niya ng Supreme Court. O, Escudero, nabili na yung yabang mo. Imbis na sagutin nyo ng maayos, putyan, yabang na. Pumunta na lang kayo sa kung gusto nyo mag-aksaya ng panahon. Inunahan pa eh. Kung gusto nyo mag-aksaya ng panahon, utot mo. Korte ka ba? Paano mo nalaman na mag-aaksaya lang sila Ungab at sila Shelo Magno pag nagpunta ng Supreme Court? Inalaw mo nga eh. Ha? Bilang Senate President eh. O kaya nakuha dahil ikaw ang Senate President. Inalaw nyo nga, wala kayong kaimik-imik eh. Nakuha ng kayo ni Recto ng bilyong-bilyong pera eh. Ng PhilHealth eh. Batas nyo yan. Isa ka sa nagpasa ng batas na yan. Hindi ko alam kung congressman ka o senador ka nung pinasayang batas ng PhilHealth. At wala dyan sa batas na yan na pwedeng kunin. Ano po ang sinasabi? Mas mataas yung individual law kaysa sa GAA. Hindi po pwedeng, parehong batas yan eh. Pero hindi po pwedeng isailalim ng GAA yung batas ng PhilHealth. Specific po yun. Walang sinasabi na pwedeng kunin ng gobyerno yung pera ng pondo ng PhilHealth. Kaya po, sangkatutak po ang ipadideklarang unconstitutional. Pag yan po dineklarang unconstitutional, may basis na para kayo ma-impeach. Supreme Court na nagsabi, di ba? Unconstitutional yung ginagawa nyo. Ang dami-dami. Na ginawa. Una po, yung paglilipat ng pondo. Paglilipat ng pondo ng hindi pala yun yung question. Yung pong anong tawag nila doon, naka-earmark na. Ang ibig sabihin po na naka-earmark na, yung pondo po na yan, hindi po nyo pwedeng galawin, hindi po pwedeng ilagay sa iba. Ano po yung sinasabing naka-earmark na? Yung may batas po tayo na yung 80%, hindi lang ako sigurado sa 80% ha. 80% ng excise tax sa tabako at saka sa mga soft drinks ay mapupunta sa PhilHealth. O ano po yung paglabag doon? No? Ano po yung unconstitutional sa budget na to? Ang unconstitutional po doon, siniro mo eh. Ibig sabihin, lahat ng makukolekta mong tax, hindi mo pwedeng ibigay yan sa PhilHealth. Bakit? Zero budget ng PhilHealth eh. O saan mapupunta yun? O, diba? Ikalawa po. Kaya dapat nakikinig kayo sa mga matatalinong tao eh. Para natututo tayo pare-pareho eh. Ikalawa, na ko-questionin nila. Sinabi na po bukod po rito sa blanco. Ikalawa nilang ko-questionin. Yun pong nakalagay po sa Constitution na dapat mas mataas yung budget sa education. No? Ito pong Constitution, ito pong pinasa nilang batas, GAA, mas mataas po yung DPWH. Nilagay lang po nila yung kunwari yung mga training, PMA, tsaka yung PMPA, nilagay na sa education. Sabi ni Ungab, hindi po ubra yan.
Kaya pangalawang unconstitutional